Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat mga kapuso. Ako po muli si Clara at narito tayo para sa kwentong puso, kung saan ang bawat tibok ay may dalang kwento. Sabi nila, ang babae raw ay parang salamin, madaling mabasag kapag nabitawan. Pero paano kung ang pagkakabasag na yon ang tanging paraan para makita niya ang tunay niyang anyo? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang inang tinapon sa ulan pero natutong sumayaw sa gitna ng bagyo? Lumayas ka! Bitbitin mo yang bastardo mong anak at wag na wag ka nang babalik dito. Ang sigaw na yon ni Doña Celestina ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog na bumibiyak sa langit ng gabing iyon. Kasabay ng matalim na kidlat, isang malaking itim na garbage bag ang tumama sa mukha ni Mayumi bago bumagsak sa putikan. Laman noon ang ilang piraso ng lumanyang damit. Nanginginig ang buong katawan ni Mayumi. Hindi dahil sa lamig ng ulan na humahampas sa manipis niyang duster, kundi sa tindi ng sakit na gumuguhit sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang sanggol na si Lucas na 10 araw pa lang ang itinatagal sa mundo. Pilit itong kinukumutan gamit ang sarili niyang katawan. Mama, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Mayumi, ang luha niya ay humahalo na sa ulan. Kahit sa garahe lang po, kahit ngayong gabi lang, baka magkasakit si Lucas. Wala akong apo na galing sa dumi. Dinuro siya ng Donya. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at pandidiri. At huwag mo akong matawag-tawag na mama. Ang kapal ng mukha mo. Binaling ni Mayumi ang tingin sa lalaking nakatayo sa likod ng rehas na bakal, ang asawa niya, ang ama ng anak niya, si Rafael. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Raf! Garal-gal ang boses ni Mayumi, halos hindi na lumalabas. Raf, anak natin to. Tingnan mo siya. Kamukhang kamukha mo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rafael. Pero sa halip na awa, isang malamig na tingin ang ibinato nito. Sa tabi niya, nakatayo si Irene, ang accountant ng pamilya, na naka-cross arms at may maliit na ngisi sa mga labi. Si Irene ang may hawak ng payong para kay Rafael, tila ipinapamukha kung sino na ngayon ang may karapatang tumayo sa tabi nito. Umalis ka na, Mayumi. Mahina pero madiin na sabi ni Rafael. Ayokong gumawa ng eksena, sabi ni Mama. Hindi akin yan, at naniniwala ako sa kanya. Raf, paanong hindi magiging iyo? Sigaw ni Mayumi, puno ng desperasyon. Aakmang hahawakan niya sana ang rehas, pero biglang humarang si Irene. Narinig mo naman siguro, di ba? Mataray na, sabi ni Irene. Don't make this harder than it already is. Praktikal lang kami. Walang puwang ang mga patay gutom sa pamilyang ito. Isara ang gate, utos ni Doña Celestina. Rafael, blag. Ang tunog ng mabigat na bakal na gate na sumara ay parang hatol ng kamatayan. Kasunod noon ay ang tunog ng seradura na ikinandado mula sa loob. Naiwan si Mayumi sa labas, mag-isa. Ang tanging ilaw na lang ay galing sa poste ng kuryente na kumukurap-kurap sa gitna ng bagyo. Wala siyang payong, wala siyang pera, wala siyang sapin sa paa, kundi ang tsinelas na halos mapigtas na. Ang tanging yaman niya ay ang umiiyak na sanggol sa kanyang mga bisig. Shh! Tahan na, anak. Tahan na, bulong niya kay Lucas habang ang mga ngipin niya ay nagngangalit sa ginaw. Hinalikan niya ang noo ng bata. Ang balat nito ay mainit. Masyadong mainit. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makahanap ng masisilungan. Naglakad si Mayumi ng walang direksyon. Bawat hakbang ay parang hinihila siya pababa ng lupa. Mula sa exclusive subdivision, napadpad siya sa masusukal na eskinita ng Maynila. Ang mga sasakyang dumadaan ay bumubusina. Tinatalsikan siya ng maruming tubig baha. Pero manhid na si Mayumi. Manhid na siya sa lamig, manhid na sa hiya. Ang nasa isip niya lang, buhay ng anak ko.
Narating niya ang distrito ng Quiapo. Madilim na, sarado na ang mga tindahan at ang paligid ay amoy basura at lumang kandila. Ang simbahan, ang huling takbuhan ng mga desperado, ay sarado na rin ang mga pinto. Hindi na kinaya ng mga tuhod ni Mayumi. Sa tapat ng isang lumang paupahan na may karatuletrang rooms for rent, bumigay ang kanyang katawan. Napaupo siya sa basang semento, sumandal sa pader, at niyakap si Lucas nang mahigpit para protektahan ito sa hangin. Patawarin mo ako, anak. Hagulgol niya, ang unang pagkakataon na hinayaan niyang kumawala ang iyak na kanina pa niya pinipigil. Wala akong kwentang ina. Pikit mata na siyang naghihintay na lamunin sila ng dilim. Pero biglang may bumukas na pinto. Isang manipis na liwanag ang tumama sa mukha ni Mayumi. Mula sa dilim, may narinig siyang tunog. Tok, tok, tok. Tunog ng tungkod na tumatama sa semento. Isang anino ang lumapit sa kanya. Hoy! Hindi ito tulugan. Alis diyan! Bago ko tawagin ang barangay. Isang matandang babae ang nakatayo sa may pinto. Kuba na ito. Puti ang buhok na nakapusod at may hawak na tungkod na kahoy. Ang mukha niya ay puno ng kulubot na tila inukit ng panahon at paghihirap. Napaupo ng maayos si Mayumi. Yakap pa rin si Lucas. Papasensya na po. Alis na po kami. Akmang tatayo siya, pero muling bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasigaw ng yak si Lucas, isang iyak na mahina, paos, at halatang gutom na gutom. Natigilan ang matanda. Tinitigan nito ang sanggol, tapos tinitigan si Mayumi mula ulo hanggang paa. Ang matapang na ekspresyon sa mukha nito ay bahagyang lumambot, pero nanatili ang pagkasungit sa boses. Tanga ka ba? Sa gitna ng bagyo ilalabas mo yang bata. Bulyaw ng matanda, sabay hawi sa pinto ng mas maluwag. Pasok! Bilisan mo bago pumasok ang lamok. Hindi na nagdalawang isip si Mayumi. Pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay maliit at siksikan. Amoy effervescent oil, lumang papel at alikabok. Sa bawat sulok, may mga bundok ng retaso, mga pira-pirasong tela na iba-iba ang kulay. Sa gitna, may isang lumang makinang panahina singer na natatakpan ng plastik. Doon ka sa papag. Utos ng matanda sabay hagis ng isang tuyong tuwalya sa kanya. Patuyuin mo yang bata. Naku, kung ako ang nanay niyan, pinalo na kita. Salamat po. Salamat po talaga. Paulit-ulit na sabi ni Mayumi habang nanginginig na pinupunasan si Lucas. Ako si Aling Pilar. Huwag kang mag-isip na libre to, ha? Sabi ng matanda habang nagsasandok ng mainit na lugaw mula sa isang maliit na kaldero. Wala akong palamunin dito. Pero sa kabila ng masusungit na salita, iniabot ni Aling Pilar ang mangkok kay Mayumi ng may pag-iingat. Mainit ang lugaw, may konting luya at bawang. Amoy na sapat na para kumalam ang sikmura ni Mayumi. Kain, utos ni Pilar. Para magkagatas ka. Kawawa naman yang apo. Ay, yang anak mo. Habang humihigop ng sabaw, napansin ni Mayumi ang isang maliit na altar sa ibabaw ng cabinet. Sa tabi ng imahe ng stone ninyo, may isang picture frame na nakataob. Dahil sa gutom at pagod, hindi na malaya ni Mayumi na nakatulog siya habang nakaupo. Yakap ang anak. Nagising siya sa tilaok ng manok at ingay ng mga tricycle sa labas. Masakit ang buong katawan niya. Nasa sahig na si Aling Pilar. Nagtutupi ng mga retaso. Gising ka na pala, senyora. Bati ni Pilar nang hindi lumilingon. Aalis na ako papuntang palengke. Kung aalis ka, isara mo yang pinto. Kung mananatili ka, magbayad ka ng renta. Natarantang kinapa ni Mayumi ang lampin ni Lucas. Doon niya itinago ang huling pera niya. 5,000 piso na naipon niya mula sa paluwagan noon, na lihim niyang itinabi sakaling magka-emergency. Iyon na lang ang pag-asa nila. Kinapa niya ang loob ng lampin. Wala. Kinapa niya ang bulsa ng duster niya. Wala.
Binuklat niya ang plastic bag ng mga damit. Wala. Bumilis ang tibok ng puso ni Mayumi. Nanlamig siya kahit mainit na ang umaga. Hindi pwede. Bulong niya, halos maiyak. Yung pera. Yung pera para kay Lucas. Naalala niya ang pagkakadapa niya sa putikan kagabi. Habang tumatakbo palayo sa subdivision, naalala niya ang pagbukas ng lampin para palitan si Lucas sa ilalim ng waiting shed. Nalaglag, naiwan sa ulan ang tanging lifeline nila. Oh, bakit namumutla ka dyan? Tanong ni Aling Pilar, nakataas ang kilay. Tumingin si Mayumi sa matanda. Nanginginig ang mga labi. Ang hiya ay parang kumakain sa kanya ng buhay. Wala siyang pambayad. Wala siyang pambili ng gatas. Wala siyang kahit ano. Lola Pilar, garalgal ang boses ni Mayumi. Wala po akong pambayad. Tumahimik ang kwarto. Rinig na rinig ang tiktak ng lumang orasan sa dingding. Tinitigan siya ni Aling Pilar. Ang muka ay hindi mabasa. Galit ba o awa? Wala. Ulit ni Pilar. Ang boses ay tumali. Anong akala mo sakin? DSWD. Lumuhod si Mayumi at kumapit sa laylayan ng duster ni Aling Pilar. Lola, parang awa niyo na. Humahagulgol niyang sabi. Gagawin ko po ang lahat. Maglalaba ako. Maglilinis. Magmasahe. Kahit ano po. Huwag niyo lang kaming palayasin ng anak ko. Wala kaming mapupuntahan. Hinila ni Aling Pilar ang kanyang duster, pero hindi siya nanipa o nagwala. Huminga lang ito ng malalim, tila pagod na pagod sa mundo. Tumayo ka nga dyan, para kang nasa teleserye. Iritableng sabi ng matanda. Hindi ko kailangan ng katulong. Ang liit-liit ng bahay ko, anong lilinisin mo dyan? Akmang tatalikod na sana si Aling Pilar para lumabas. Pero napansin ni Mayumi ang isang sako ng mga retas, mga piraso ng tela na sobrang liliit na, iba-iba ang kulay at tela, na nakatambak sa gilid ng pinto, mukhang itatapon na sa basurahan. Yung mga tela po, nauutal na sabi ni Mayumi, sabay turo sa sako, kumunot ang noo ni Pilar. Basahan yan, itatapon ko na. Wag po! Biglang nabuhayan ng loob si Mayumi. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa sako. Kumuha siya ng ilang piraso. Ang tela ay magaspang, pero matibay. Denim. Cotton. Marunong po akong manahi, Lola. Mabilis na paliwanag ni Mayumi. Ang mga mata ay may bagong kislap. Dati po akong nagtatrabaho sa patahian sa probinsya bago ako nag-asawa. Sayang po ito. Pwedeng itong gawing coin purse o kaya lagayan ng cellphone. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Pilar. Basahan nga yan. Sinong bibili ng basahan? Ako po ang bahala. Bigyan niyo lang po ako ng karayom at sinulid. Kung makabenta ako, sa inyo na po ang kalahati ng kita. Pambayad sa renta. Tinitigan siya ng matagal ni Pilar. Sa huli, umiling ito at kumuha ng isang lata ng biskwit na puno ng gamit panahi. Ibinagsak niya ito sa harap ni Mayumi. Diyan ka lang sa sulok. Huwag kang kakalat, sabi ni Pilar bago lumabas ng pinto. Buong maghapon, hindi tumigil ang mga kamay ni Mayumi. Habang tulog si Lucas sa papag, tinahi niya ang mga retaso. Pinagtagpi-tagpi niya ang pula sa asul, ang maong sa bulaklakin. Masakit sa daliri ang magtahi ng mano-mano at dumudugo na ang dulo ng hintuturo niya dahil sa tulis ng karayom. Pero hindi siya tumigil. Bawat tusok ng karayom ay para kay Lucas. Bawat hila ng sinulid ay pagtatahi ng wasak niyang puso. Pag-uwi ni Aling Pilar galing palengke ng hapon, naabutan niya si Mayumi na may nakahanay na 10 maliliit na pitaka sa ibabaw ng mesa. Hindi ito perpekto, pero pulido ang tahi at maganda ang kombinasyon ng kulay. May kakaibang charm ang pagiging luma ng mga tela. Kinuha ni Pilar ang isa. Sinuri ang tahi. Hinila-hila para tingnan kung matibay. Kinabahan si Mayumi. O okay lang po ba? Hindi sumagot si Pilar. Lumapit ito sa gitna ng kwarto at hinila ang plastik.
na tumatakip sa lumang makina. Isa itong vintage na Singer sewing machine. Kinakalawang na ang ibang parte, pero mukha pang matibay. Matagal nang walang gumagamit nito, sabi ni Pilar, habang hinahaplos ang bakal ng makina. Ang boses niya ay biglang lumungkot. Ginamit ito ng anak ko bago siya umalis. Tumingin siya kay Mayumi ng diretso. Gamitin mo yan. Mas mabilis kang makakatapos kung may makina. Bukas, isama mo si Beth sa kabilang kwarto. Ibenta nyo to sa palengke. Patunayan mong may silbi ka. Napaluha si Mayumi. Salamat po. Maraming salamat. Umupo si Mayumi sa harap ng makina. Pagatapak niya sa pedal. Tak 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 tak. Ang tunog ng makina ay parang musika. Ito ang tunog ng pagsisimula muli. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, naramdaman ni Mayumi na may kontrol siya sa buhay niya. Pero hindi niya alam, sa labas ng bintana, sa kabilang kalsada, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero, ang kanina pa nakamasid sa bintana ng bahay ni Aling Pilar. May hawak itong cellphone at dahan-dahang kinukunan ng litrato ang bahay. Biglang naputol ang momentum ni Mayumi nang marinig niya ang iyak ni Lucas. Hindi ito iyak ng gutom. Iba ang tunog. Matinis, masakit pakinggan. Mabilis na nilapitan ni Mayumi ang anak. Paghawak niya sa leeg ng bata, parang napaso ang kamay niya. Diyos ko, ang init mo anak! Sigaw ni Mayumi. Namumula ang buong katawan ni Lucas at nangingisay ito sa taas ng lagnat. Lola Pilar! Tulong! Si Lucas! Sus Mario Sep! Ang init ng bata! Sigaw ni Nena, ang kapitbahay sa kabilang kwarto, pagkahawak pa lang sa noo ni Lucas. Sa loob ng ilang minuto, napuno ang masikip na kwarto ni Aling Pilar. Hindi lang si Nena ang dumating. Nandyan si Beth, isang dating factory worker, at si Lorna na may pasa pa sa braso galing sa asawang Lasengo. Walang nagtanong kung sino si Mayumi o kung bakit siya nandoon. Basta may batang nangangailangan, automatic ang kilos ng mga nanay sa eskinita. Kumuha ka ng yelo kay Aling Guring, utos ni Beth kay Nena. Ako na ang bibili ng paracetamol sa kanto, voluntaryo ni Lorna. Kahit alam ni Mayumi na kulang din ito sa pera. Nakatunganga lang si Mayumi. Tumutulo ang luha habang pinupunasan ng basang bimpo ang anak. Wala. Wala po akong pambayad sa inyo. Tumigil ka nga sa kakadrama dyan. Singhal ni Aling Pilar. Mula sa ilalim ng kanyang kama, hinalungkat niya ang isang latang lalagyan ng rebisko. Binuksan niya ito, puno ng barya at gusot na papel na pera. Kumuha siya ng 500. Padabog niyang inabot ito kay Mayumi. Ipambili mo ng gatas at gamot. Ilista mo sa utang. May interes yan ha? Banta ng matanda, pero nanginginig ang kamay niya sa pag-abot. Sa gabing iyon, hindi natulog ang buong compound. Salit-salitan sila sa pagbabantay kay Lucas. Si Nena ang naghele, si Beth ang nagpaypay, at si Mayumi ang nagdasal. Kinabukasan, humupa na ang lagnat ni Lucas. Para makabawi, dinala ni Beth at Lorna ang mga tinahing coin purse ni Mayumi sa Quiapo Church. Friday noon, Quiapo Day, dagsa ang tao. Bili na kayo. Gawa sa pagmamahal, matibay pa sa relasyon nyo. Sigaw ni Lorna, habang iwinawagayway ang mga pouch. Dahil sa ganda ng tahi at kwento sa likod nito, ikinuwento ni Beth na gawa ito ng isang inang nagsisikap. Naubos ang 10 piraso sa loob lang ng 1 oras. Nang iabot nila kay Mayumi ang kita, 300 piso. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Salo-salo tayo, yaya ni Nena. Tanghalian. Sa gitna ng masikip na pasilyo, naglatag sila ng dyaryo. Ang ulam, 6 na pirasong tuyo, kamatis na may bagoong, at bundok ng mainit na kanin. Kumain sila ng nakakamay, nagtatawanan, nagkukwentuhan tungkol sa mga asawang walang kwenta at mga pangarap na naudlot. Tiningnan ni Mayumi si Lucas
na mahimbing na natutulog sa tabi ni Aling Pilar. Tiningnan niya ang mga babaeng ito na halos walang-wala, pero ibinigay ang lahat para sa isang estranghero. Ito ang pamilya, isip ni Mayumi. Sa unang pagkakataon matapos ang bangungot, napanatag ang loob niya. Pero habang payapa ang gabi sa Quiapo, sa isang condo unit sa Makati, hindi mapakali si Irene. Hawak niya ang kanyang cellphone, kausap ang isang bayarang tauhan na inutusan niyang magmanman. Ano? Hindi mo na sila mahanap? Iritableng tanong ni Irene habang umiinom ng wine. Sigurado ka bang wala na sila sa mga shelter? Wala na ma'am. Huling kita sa kanila. Sumakay ng jeep pa probinsya. Pagsisinungaling ng tamad na tauhan sa kabilang linya. Mukhang bumalik na sa bukid. Wala na kayong dapat ipag-alala. Patay gutom na yon. Napangisi si Irene. Good. Siguraduhin mo lang. Ayokong makita ang pagmumukha ng babaeng yan o ng anak niya kahit kailan. Lalo na ngayong pa-bankrupt na ang kumpanya at kailangan nating makuha ang mana ni Rafael. Binaba niya ang telepono. Goodbye, Mayumi. Bulong niya sa hangin. Mabilis na umikot ang mundo. Ang tak-tak-tak ng nag-iisang makina ni Aling Pilar ay napalitan ng ugong ng 10 high-speed sewing machines. Ang maliit na kwarto na puno ng ipis ay naging isang 2 palapag na shop na may glass window. Ang batang si Lucas na dating umiiyak sa lagnat, ngayon ay isa ng bibong bata na tumutulong mag-pack ng orders. Sa tapat ng shop, nakasabit ang isang bagong signboard na gawa sa kahoy. May nakaukit na gintong letra. Bagong Buhay Crafts. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking bazar, isang makintab na itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng shop. Napatingin ang mga tao sa eskinita. Bihirang may pumasok na ganitong klase ng sasakyan sa lugar nila. Bumukas ang pinto ng driver. Lumabas ang isang driver na nakauniporme at pinagbuksan ng pasahero sa likod. Lumabas ang isang pares ng paa na nakasuot ng mamahaling pulang stilettos. Sinundan ito ng isang babaeng naka-shades, may suot na designer dress, at hawak ang isang latest model na bag. Hindi ito si Irene. Tinanggal ng babae ang shades niya. Isa itong sikat na fashion editor ng isang magazine. Tumingala ito sa signboard ng shop at ngumiti. Pero sa loob ng tinted na sasakyan, sa backseat, may naiwang dyaryo. At sa headline ng dyaryo, nakasulat ang pangalang pamilyar na pamilyar kay Mayumi. Isang pangalan na nagbabadyang bumalik para bawiin ang katahimikan nila. Dominguez Group, na iligtas sa bankruptcy matapos ang kasal ni Rafael Dominguez. Nasa loob si Mayumi, nagtatahi, walang kamalay-malay na ang anino ng nakaraan ay nasa labas na ng kanyang pintuan. Ma'am Mayumi, dumating na po yung delivery ng zippers galing Divisoria at may tawag po kayo galing sa exporter sa Japan. Inangat ni Mayumi ang kanyang tingin mula sa sketchpad. Iba na ang Mayumi ngayon. Wala na ang duster na kupas. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at slacks. Ang buhok ay nakapusod ng maayos at may suot na manipis na gintong kwintas. Ang opisina niya ay nasa 2nd floor ng isang lumang building sa Quiapo na na-renovate, ang headquarters ng Bagong Buhay Crafts. Sige, pakisabi kay Mr. Tanaka. Tatawagan ko siya in 10 minutes, sagot ni Mayumi ng may ngiti. Pakibigay muna ito kay Nanay Pilar para ma-check ang quality. Sa baba, rinig ang ugong ng 20 makina. Ang dating maliit na negosyo ng retaso, ngayon ay nagbibigay na ng trabaho sa 35 na kababaihan sa barangay. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang lalaki na nakauniporme ng pang-kindergarten. Mama! Sigaw ni Lucas. Sabay takbo para yumakap sa biwang ni Mayumi. 5 taong gulang na siya, matangos ang ilong at singkit ang mga mata. Kamukhang kamukha ni Rafael, bagay na minsay nagpapakirot pa rin sa puso ni Mayumi. Kamusta ang school, anak? Okay naman po. Nag-drawing kami ng family picture. Masiglang ipinakita ni Lucas ang bond paper. Natigilan si Mayumi.
Sa drawing, nandoon siya, si Lucas, si Lola Pilar, si Tita Nena, si Tita Beth. Puno ang papel, pero walang tatay. Ang dami naman niyan, anak. Pilit ng ngiti ni Mayumi, hinahaplos ang buhok ng bata. Kasi po sabi ni teacher, family is love. Love ako ni Lola Pilar at mga tita, di ba? Kaya family ko sila. Niyakap ni Mayumi ang anak para itago ang luhang namumuo sa kanyang mata. Oo naman, anak. Sobrang love ka namin. Samantala, sa isang masikip at madilim na apartment sa Sampaloc, Blag, isang baso ang binato sa dingding, muntik nang tumama sa ulo ni Rafael. Walang kwenta! Palamunin! Sigaw ni Irene. Iba na ang hitsura ni Irene ngayon. Losyang, maitim ang ilalim ng mata at laging galit. Ububos na naman ang sweldo mo sa sabong? Paano tayo kakain, ha? Ang laki ng utang natin sa kuryente. Nakatuunga nga lang si Rafael sa sofa na may punit, hawak ang isang bote ng Ginebra. Payat na siya ngayon, mahaba ang buhok at amoy alak. Ang dating prinsipe ng mga Dominguez, ngayon ay parang basahan. Tumahimik ka nga, bulyaw ni Rafael. Kung hindi mo sana nilustay yung pera ni Mama sa mga bag at sapatos mo noon, hindi tayo magkakaganito. Abat ako pa ang sinisi mo. Ikaw ang sugarol. Kaya ka itinakwil ng nanay mo eh. Padabog na lumabas si Irene, binagsak ang pinto. Naiwang mag-isa si Rafael, galit, gutom, miserable. Dahil walang magawa, napatingin siya sa isang lumang dyaryo na nakabalot sa tinapang kinain nila kanina. Pinatag niya ang gusot na papel, isang feature article sa business section. Muntik nang mabitawan ni Rafael ang bote ng alak. Ang headline, From Rags to Riches, The Inspiring Story of Mayumi Alcantara and Bagong Buhay Crafts. Nakatitig sa kanya ang litrato ni Mayumi. Maganda, disente, matagumpay. At sa tabi nito, may maliit na litrato ng isang batang lalaki na tumutulong mag-pack ng bags. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang batang iyon, parang siya noong bata pa siya. Binasa niya ang caption, Mayumi, kasama ang kanyang mimo anyos na anak na si Lucas, ang inspirasyon ng kumpanya. Isang malademonyong nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Rafael. Lucas! Bulong niya. Tiningnan niya ang paligid niyang miserable. Tiningnan niya ulit ang mukha ni Mayumi na mukhang mayaman. Mayaman ka na pala. Asawa ko. Sabi ni Rafael sabay tungga ng alak. Parang, namimiss ko na ang pamilya ko. Kinabukasan ng hapon, sa labas ng St. Joseph Kindergarten, naghihintay si Lucas sa gate. Hawak ang kanyang lunchbox. Late ng konti ang school service niya. Lucas, napalingon ng bata. Isang lalaking naka-shades at medyo gusot ang polo ang nakatayo sa likod ng poste. Tinanggal nito ang shades. Ngumiti ito. Isang ngiting pilit na pilit. Sino po kayo? Inosenteng tanong ni Lucas. Bawal po akong makipag-usap sa strangers, sabi ni Mama. Lumapit si Rafael, lumuhod para maging kapantay ang bata. Amoy mint candy siya para pagtakpan ng amoy ng alak, pero nanginginig pa rin ang kamay niya. Hinawakan niya ang balikat ni Lucas. Mahigpit, masyadong mahigpit. Hindi ako stranger, anak, bulong ni Rafael habang tinitingnan ang mamahaling relo at sapatos na suot ng bata. Lucas, ako ang papa mo. Batoy, bitawan mo ang anak ko. Ang sigaw ni Mayumi ay umalingaw-ngaw sa buong waiting area ng school. Halos madapa siya sa pagtakbo mula sa sasakyan. Hinablot niya si Lucas mula sa pagkakahawak ni Rafael at mabilis na itinago ang bata sa kanyang likuran. Ang puso niya ay parang tambol na mabilis at malakas ang pintig sa sobrang takot. Mama? Nanginginig na tawag ni Lucas, naguguluhan sa nangyayari. Huwag kang lalapit, duro ni Mayumi kay Rafael. Ang mga mata niya, na madalas ay maamo, ngayon ay nanlilisik. Anong karapatan mong lapitan siya? Pagkatapos ng 5 taon, Rafael,
Pagkatapos mo kaming itapon na parang basura, itinaas ni Rafael ang dalawang kamay. Umaarte na parang siya ang inaapi. Ang mukha niya ay puno ng lungkot. Isang ekspresyon na kabisadong-kabisado ni Mayumi dahil ito rin ang ginagamit niya noon kapag humihingi ng pera pambayad sa utang. Yumi, pakinggan mo muna ako. Malumanay na sabi ni Rafael, ang boses ay basag. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Gusto ko lang makita ang anak ko. Anak? Tumawa ng mapakla si Mayumi. Ngayon mo lang siya naging anak kung kailan maayos na kami. Nasaan ka noong naghihingalo siya sa lagnat? Nasaan ka noong wala kaming makain? Umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Akmang tatalikod na si Mayumi para ilayo si Lucas, pero biglang lumuhod si Rafael sa semento. Hindi alintana ang dumi o ang tingin ng ibang mga magulang at yaya sa paligid. Mayumi, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Rafael, at sa pagkakataong ito, may tumulong luha sa mata niya. Si Mama, si Doña Celestina. Natigilan si Mayumi sa pagbanggit ng pangalan ng biyenan. Anong meron sa kanya? Matigas pa ring tanong ni Mayumi. May sakit siya, Yumi. Malubha, stage 4. Pagsisinungaling ni Rafael ng walang kiyeme. Ang hiling niya lang bago siya mawala ay makita ang apo niya. Kahit sandali lang, patawarin mo na ako. Kahit wag na para sa akin, para na lang sa isang matandang mamamatay na. Natahimik si Mayumi. Naramdaman niya ang higpit ng hawak ni Lucas sa laylayan ng blusa niya. Tumingala ang bata sa kanya. Mama, siya po ba talaga ang papa ko? Sabi niya po lola ko daw yung may sakit. Bulong ni Lucas. Bumalik kay Mayumi ang alaala ng gabing pinalayas sila. Ang galit, ang sakit. Pero bilang isang Pilipina na lumaki sa respeto sa matatanda at pagpapahalaga sa pamilya, naramdaman niya ang pamilyar na kurot sa puso. Awa. Iyon ang kahinaan niya. Sasagot na sana siya nang biglang may humampas na payong sa balikat ni Rafael. Aray! Daing ni Rafael. Si Aling Pilar. Hingal na hingal ito kakahabol kay Mayumi, pero handa pa ring makipagpatayan. Huwag kang maniwala sa lalaking to, sigaw ni Pilar habang nakaamba ulit ang payong. Amoy alak ang hininga mo, at anong mamatay na? Nakita ko ang nanay mo sa Facebook nung isang linggo, nasa kasino, ang lakas pa manigarilyo. Namutla si Rafael, hindi niya inaasahan ang matanda. Nanay Pilar. Awat ni Mayumi, pero nakatingin siya kay Rafael ng may pagdududa. Totoo ang sinasabi ko, Yumi. Depensa agad ni Rafael. Medyo panic na ang boses. Lumang picture na yon. Sige na, kahit 30 minutes lang, kahit dito lang sa fast food sa tapat. Gusto ko lang makausap ang anak ko. Please, para kay Lucas. Tiningnan ni Mayumi ang anak. Nakikita niya sa mata ni Lucas ang kuryosidad. Ang bata, kahit gaano kamahal ng nanay, ay laging maghahanap ng tatay. Ayaw ni Mayumi na lumaki si Lucas na may bitbit na galit o tanong. Bumuntong hininga si Mayumi. Isang desisyon na pagsisisihan niya. Isang oras. Malamig na sabi ni Mayumi. Diyan lang sa McDo, kasama kami ni Nanay Pilar. At pagkatapos noon, huwag ka nang magpapakita ulit. Sa loob ng fast food chain, tahimik na kumakain si Lucas ng spaghetti. Si Rafael ay nasa tapat niya, nakatitig sa bata. Si Mayumi at Pilar ay nasa kabilang table, parang mga agila na nakabantay. Ang laki mo na, Lucas, sabi ni Rafael, sabay abot ng kamay para ayusin ang buhok ng bata. Kamukhang kamukha kita. Sabi po ni Mama, kamukha ko daw po ang puso niya. Magalang na sagot ni Lucas. Napangisi si Rafael. Oo naman. Habang kunwaring hinahaplos ni Rafael ang ulo ng bata, mabilis at pasimple niyang binunot ang ilang hibla ng buhok ni Lucas sa bandang likod. Aray! Napahawak si Lucas sa ulo niya. Sorry anak. May langgam kasi. Palusot agad ni Rafael.
habang mabilis na ibinubulsa ang mga hibla ng buhok sa kanyang panyo. Kinagat ka ata. Agad na tumayo si Mayumi at lumapit. Anong nangyari? Wala, may insekto lang. Tumayo na si Rafael, tagumpay na ang misyon. Salamat sa oras, Mayumi. Aalis na ako. Mabilis na umalis si Rafael ni hindi na hinintay ang sagot ni Mayumi. Pagkalabas niya ng pinto, nawala ang lungkot sa mukha niya. Pinalitan ito ng isang nangisi ng tagumpay. Dinukot niya ang cellphone at tinawagan si Irene. Hello? Nakuha ko na ang DNA sample, sabi ni Rafael habang sumasakay ng taxi. Ihanda mo na ang abogado. Sisimulan na natin ang pagbawi sa bata. At sa pera ng nanay niya. Samantala, sa mansyon ng mga Dominguez, nakaupo si Doña Celestina sa wheelchair. Hindi dahil may sakit siya, kundi dahil tamad na siyang maglakad. Kausap niya ang isang mayayamang mag-asawa na foreigner sa video call. Yes, sabi ni Doña Celestina habang humihit-hit ng sigarilyo. My grandson is pure Filipino, very healthy, very smart, 5 years old. Once we get custody, we can discuss the adoption fee. I need the money immediately. 99.9% probability of paternity. Sabi ko sa'yo akin yan. Ibinagsak ni Rafael ang resulta ng DNA test sa ibabaw ng mesa. Nasa isang cheap na coffee shop sila ni Irene. Kinuha ni Irene ang papel, ang mga mata ay kumikinang na parang nakakita ng ginto. Perfect! Ngayon, hawak na natin ang alas. Mayaman na ang ex-wife mo, Raf. Siguradong takot niyang mawalan ng anak. Pwede tayong humingi ng settlement na milyon-milyon. O kaya, kunin natin ang bata at hayaan si mama ang dumiskarte sa adoption. Pero Irene, nag-aalangan na, sabi ni Rafael. Pera lang ang habol natin, di ba? Hindi naman natin kukunin talaga si Lucas. Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Umikot ang mata ni Irene. Tanga. Siyempre leverage lang yan. Sa tingin mo papayag si Mayumi na mawalay ang anak niya? Magbabayad yan. Gagawin nating impyerno ang buhay niya hanggang sa ibigay niya ang lahat ng gusto natin. Chaisaman, sa opisina ng Bagong Buhay Crafts, abala si Mayumi sa pagtuturo ng bagong design sa mga mananahi nang dumating ang isang lalaking naka-Amerikana. May bitbit itong brown envelope. Miss Mayumi Alcantara? Tanong ng lalaki. Ako po. Ano po iyon? I am Attorney Corpus, representing Mr. Rafael Dominguez. Formal na sabi ng abogado, sabay abot ng envelope. This is a petition for full custody of the minor, Lucas Alcantara, and a demand for damages. Nanlamig ang buong katawan ni Mayumi. Kinuha niya ang envelope. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Binasa niya ang mga nakasulat. Bawat salita ay parang sampal. Unfit mother. Living in a hazardous environment. Quiapo slums. Lack of moral guidance due to single parenthood. Alienation of affection from the father. Sinasabi ni Mr. Dominguez na mapanganib para sa bata ang tumira dito. Paliwanag ng abogado. Habang nandidiring tumitingin sa paligid ng maingay na patahian. Gusto niyang makuha ang bata within 48 hours. If not, we will see you in court. Natahimik ang buong patahian. Lahat ng mga nanay, si Nena, si Beth, si Lorna, ay napatigil sa pagtatahi. Nakatingin sila kay Mayumi, nag-aabang kung iiyak ba ito o hihimatayin. Pero dahan-dahang ibinaba ni Mayumi ang papel. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa ulan. Naalala niya ang gutom, ang hirap. Tapos tiningnan niya ang mga empleyado niya, ang anak niya na naglalaro sa sulok, ang negosyong itinayo niya mula sa wala. Hindi na siya ang dating Mayumi. Sa harap ng abogado, pinunit ni Mayumi ang papel. 2 beses, 4 na beses, hanggang sa maging pira-piraso ito. Miss Alcantara? Gulat na sigaw ng abogado. That is a legal document. Sabihin mo sa kliyente mo, matatag na sabi ni Mayumi. Ang boses ay hindi nanginginig.
Hindi na ako ang babaeng pwedeng itapon sa ulan. Kung gusto niyang makuha ang anak ko, dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko. Get out! Di umalis ang abogado, namumula sa galit. Pagkaalis nito, napaupo si Mayumi. Doon lang lumabas ang takot. Nanginginig ang mga tuhod niya. Mama Yumi? May lumapit sa kanya. Hindi ito isa sa mga mananahi. Isang lalaki. Matangkad, moreno, at may suot na press ID. Kanina pa ito nasa shop. Nag-aabang para sa isang interview sana tungkol sa negosyo. I'm sorry, narinig ko ang lahat, sabi ng lalaki. Inabot nito ang isang panyo. Daniel Reyes po, journalist. Matagal ko nang sinusubaybayan ang pamilya Dominguez. Marami silang tinatagong baho, ma'am. At mukhang kailangan nyo ng tulong para mahalungkat nyo. Yon. Tiningnan ni Mayumi si Daniel. Sa mga mata nito, nakita niya ang sinseridad. Bakit mo ako tutulungan? Tanong ni Mayumi. Dahil ayoko sa mga bully. Simpleng sagot ni Daniel. Sasagot sana si Mayumi nang biglang makarinig sila ng kalabog mula sa likod ng shop. Blag. Kasunod noon ang tili ni Lorna. Nanay Pilar. Diyos ko. Nanay Pilar. Napatakbo si Mayumi. Sa sahig, nakahandusay si Aling Pilar. Maputla, walang malay, at may dugo na lumalabas sa bibig nito. Nanay, sigaw ni Mayumi. Lumuhod sa tabi ng matanda. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo. Hawak ni Mayumi ang kamay ni Pilar. Malamig ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mayumi na guguho ang mundo niya. Hindi dahil sa asawa niya, kundi dahil sa posibilidad na mawala ang nag-iisang nanay na tumanggap sa kanya. Stage 4 liver cancer. Pumutok ang varices niya sa lalamunan. Kailangan niya ng operasyon agad para matigil ang internal bleeding. Kung hindi siya aabot ng umaga. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Mayumi ang sinabi ng doktor. Nasa hallway sila ng PGH, amoy alcohol at puno ng ingay ng mga pasyenteng dumadaing. Pero pakiramdam ni Mayumi ay nasa ilalim siya ng tubig. Doc, gawin niyo po lahat. Mabilis na sagot ni Mayumi, hawak ang kamay ng doktor. Huwag niyo po siyang pabayaan. May pera po ako. Babayaran ko lahat. Kailangan po namin ng deposit na 300,000 pesos para ma-book ang operating room at blood bank ngayon din, sabi ng nurse sa likod. Sige. We-withdraw ako ngayon din. Tumakbo si Mayumi palabas ng ospital, papunta sa pinakamalapit na ATM. Ang puso niya ay kumakalabog. Si Nanay Pilar ang nagligtas sa kanila ni Lucas. Ito na ang pagkakataon para gumanti siya ng utang na loob. Ipinasok niya ang card. Pindot ng PIN. Withdrawal. Transaction failed. Account frozen. Nanlaki ang mata ni Mayumi. Sinubukan niya ulit. Please contact your branch. Hindi pwede to. Nanginginig na bulong ni Mayumi. Sinubukan niya ang isa pang card para sa business account. Frozen din. Dali-dali niyang tinawagan ng bangko. Ma'am Mayumi, sabi ng manager sa kabilang linya. May natanggap po kaming temporary restraining order mula sa korte kaninang hapon. Isang Mr. Rafael Dominguez po ang nag-file. Sinasabi niyang ang capital ng business niyo ay galing sa ninakaw na pera mula sa pamilya nila. Ninakaw? Wala akong kinuha ni Singkong Duling sa kanila. Sigaw ni Mayumi sa gitna ng kalsada. Pinagtitinginan na siya ng mga tao. Kailangan ko ang pera ngayon. Mamamatay ang nanay-nanayan ko. Pasensya na po, ma'am. Sumusunod lang kami sa utos ng korte. Binagsak ni Mayumi ang telepono. Gusto niyang sumigaw, magwala. Wala siyang access sa sarili niyang pera. Ring. Tumunog ulit ang phone din niya. Unregistered number. Sinagot niya ito. Hello? Mahirap talagang magkasakit ang mahal sa buhay, no? Ang boses na yon. Si Rafael. Hayop ka, Rafael! Galit na sigaw ni Mayumi. Tumutulo na ang luha. Ikaw ang may gawa nito. Ibalik mo ang pera ko. Mamamatay si Nanay Pilar.
Relax lang, Yumi. Tawa ni Rafael sa kabilang linya. May offer ako. Alam kong mahal na mahal mo ang matandang yan. Sagot ko ang operasyon niya. Magpapadala ako ng cash dyan sa ospital ngayon din. 1,000,000 pa kung gusto mo. Natigilan si Mayumi. Anong kapalit? Alam mo na ang gusto ko. Seryosong sabi ni Rafael. Pirmahan mo ang waiver. Ibigay mo sa akin ang full custody ni Lucas. Ngayon din. Nanlumo si Mayumi. Napasandal siya sa pader ng ospital. Papipiliin siya. Ang buhay ng taong nagligtas sa kanya o ang anak na dahilan ng buhay niya. Demonyo ka. Bulong ni Mayumi. TikTok, Mayumi. Nauubusan na ng dugo ang lola mo. Papayag ka bang mamatay siya dahil lang sa pride mo? Madadalaw mo naman si Lucas eh. Minsan. Pinatay ni Rafael ang tawag. Bumalik si Mayumi sa ER na parang lantang gulay. Nakita niya si Nanay Pilar. Nakakabit sa kung ano-anong tubo. Maputlang maputla. Gising na ito ng bahagya. Lumapit si Mayumi. Humagulgol sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Nay, patawarin niyo ako. Iyak ni Mayumi. Kailangan ng pera. Hiningi ni Rafael si Lucas kapalit ng operasyon niyo. Nag-ipon ng lakas si Aling Pilar. Bahagya niyang pinisil ang kamay ni Mayumi. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, pero mayroon ding kakaibang linaw. Wag mong isuko. Ang bata. Mahinang bulong ni Pilar. Hindi yan. Tama. Pero Nay, mamamatay kayo. Mas mabigat. Mawala ang karapatan. Ng isang ina. Sabi ni Pilar, tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag kang magpadala sa takot at sa pera nila. Naghilom ang mga mata ni Mayumi, parang may biglang nagbukas sa kanyang isipan. Tiningnan niya si Nanay Pilar, tapos tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na nanahi at nagpagod para mabuhay. Hindi! Mahinang sabi ni Mayumi. Hindi? Tanong ng doktor na kakapasok lang. Hindi po ako papayag. Mas malakas na sabi ni Mayumi. Tumayo ng tuwid. Pinahid niya ang luha niya. Hanapan niyo po ng paraan. Mangungutang ako sa iba. Magbebenta ako ng ari-arian ko. Hindi ko ipapalit ang anak ko. Maya-maya pa, dumating si Daniel Reyes ang journalist. May kasama siyang 2 abogado mula sa isang legal aid foundation. Narinig ko po ang nangyari sa inyo, sabi ni Daniel. May ina ako na na-ospital din dito. Alam ko ang hirap ng sitwasyon. Kasama ko po ang mga abogado mula sa Pro Bono Justice Network. Tutulungan nila kayong lumaban. Napanganga si Mayumi. Ang mga abogado ay agad na kinusap ang doktor at nurse. Habang sila ay abala, bumulong si Daniel kay Mayumi. Nahanap ko na po ang kasunduan ni Rafael at ng foreigner na mag-a-adopt. Nakaschedule na sana sa loob ng 3 araw. May malaking pera na involved. Kung ipapakita natin ito sa korte, baka ma-freeze din ang assets ni Doña Celestina. Napabuntong hininga si Mayumi, isang malalim na paghinga ng pag-asa. Tiningnan niya si Nanay Pilar na mahimbing nang natutulog, tila alam na ligtas na ito. Ngumiti si Mayumi kay Daniel. Salamat. Maraming salamat. Sa kabilang banda, galit na pinagsasabunutan ni Irene si Doña Celestina. Walang hiya ka. Bakit mo sinabi kay Rafael na mag-file ng custody? Muntik na tayong mabuking. Sigaw ni Irene. Loko ka ba? Depensa ni Doña Celestina, kahit nanginginig ang boses. Si Rafael ang nagsuggest niyan. Sabi niya, para mapabilis ang bayad sa foreigner. Nasa kanya na ang pera. Nakuha na niya yung bayad. Hindi ko alam. Hindi niya sinasabi sa akin. Biglang nagring ang telepono ni Doña Celestina. Si Rafael ang tumatawag. Ma, nakapasok na yung pera sa account ko. Masayang sabi ni Rafael. Grabe ka, Ma. Ang galing ng plano mo. Mag-aabang na lang ako ng papeles para sa adoption.
Ikaw na bahala sa pag-transfer ng titulo ng kondo sa akin, ha? Napasapo sa noo si Irene, natauhan si Doña Celestina. Anong kondo? Anong papeles? Naguguluhang tanong ni Doña Celestina. Yung kondo na pinangako sa akin ni Irene kapalit ng pagkuha ko kay Lucas, sabi ni Rafael. Hindi namamalayang nasa harap na niya si Irene. Anong pagkuha kay Lucas? Akala ko ba settlement lang sa kanila? Sigaw ni Irene. Ano? Hindi ba yan ang usapan natin? Nagulat din si Rafael. Usapan natin, kunin mo yung bata at ipa-adopt ko sa'yo. Tapos yung pera ng kondo, hati tayo. Sigaw ni Irene. Nagkagulo ang dalawa. Nang nasa kasagsagan ng kanilang pag-aaway, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig. Pumasok ang mga pulis na may kasamang abogado. Doña Celestina Dominguez, Rafael Dominguez, Irene Santos. Sabi ng pulis, hawak ang warrant of arrest. Kinasasuhan kayo ng syndicated estafa, child trafficking, at grave coercion. Napasigaw si Irene. Napaluhod si Rafael. Napaluhod din si Doña Celestina. Hawak ang wheelchair. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Doña Celestina Dominguez. Nagpupumiglas ang matanda habang pilit siyang isinasakay ng mga pulis sa mobile. Gusot na ang kanyang mamahaling damit at ang wheelchair niya ay naiwan sa gilid ng kalsada na parang basurang tinapon. Sa tabi niya, nakaposas na si Rafael, tulala. Parang nawala sa sarili. Si Irene naman ay nagwawala. Minumura ang lahat ng pulis na humahawak sa kanya. Nanonood si Mayumi mula sa loob ng kotse ni Daniel sa di kalayuan. Nakapark sila sa tapat ng mansyon. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng kaharian na minsang umapi sa kanya. Gusto mo silang kausapin? Tanong ni Daniel. Huminga ng malalim si Mayumi. Kailangan, para matapos na to. Bumaba si Mayumi ng sasakyan. Nang makita siya ni Irene, lalo itong naggingit-ngit. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ni Irene, halos lumuwa ang mata. Dahil sa'yo, nasira ang plano ko. Plano? Mapaklang tanong ni Rafael na tila natauhan nang makita ang asawa o ex-wife niya. Irene, anong plano? Sabi mo mahal mo ako? Humalakhak si Irene, isang tawang nakakabaliw. Mahal? Tanga ka ba, Raf? Sa tingin niya mo papatulang ko ang isang mama's boy na katulad mo kung wala kayong pera? Tumingin si Irene kay Doña Celestina ng may pandidiri. Tanungin mo ang nanay mo. Alam niya ang totoo. Alam niyang kabit ako ng stepdad mo bago pa naging tayo. Ginamit lang kita para makuha ang mana na ipinagkait sa kanya. Parang sinaksak sa dibdib si Rafael. Namutla siya at napatingin sa ina. Ma? Totoo ba? Alam mo? Yumuko si Doña Celestina. Hindi makatingin sa anak. Ang donya na laging taas noo. Kaya ngayon ay tiklop tuhod sa hiya. Kailangan natin ang pera, anak. Mahinang katwiran ng matanda. Binablackmail niya ako. Sabi niya isisiwalat niya na baon tayo sa utang. Na peke ang yaman natin. Ayokong mapahiya tayo sa sosyedad. Dahil sa hiya, nanginginig na sabi ni Rafael, tumutulo ang luha at sipon. Dahil sa hiya, hinayaan mong lokohin ako ng babaeng to? Pinalayas natin si Mayumi at ang anak ko. Para sa kanya? Napatingin si Rafael kay Mayumi. Nakatayo ito sa harap nila. Matatag, malinis, disente. Malayong malayo sa pamilyang Dominguez na ngayon ay dugyot at sira-sira. Mayumi. Humahagulgol na tawag ni Rafael. Yumi, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Lumapit si Doña Celestina. Pilit inaabot ang kamay ni Mayumi kahit nakaposas. Hiya. Mayumi, tulungan mo kami. Bawiin mo ang kaso. Para kay Lucas, lola niya ako. Tinitigan sila ni Mayumi. Walang galit sa mukha niya pero wala ring awa. Noong gabing pinalayas niyo ako, malumanay na sabi ni Mayumi,
Nagmakaawa din ako sa inyo. Sabi ko, kahit sa garahe lang, kahit para lang kay Lucas. Pero anong sabi nyo? Basura. Bastardo. Inayos ni Mayumi ang kanyang bag. Hindi ko kayo ipapakulong dahil sa galit. Ipapakulong ko kayo dahil yun ang tama. Yun ang hustisya. Tinalikuran sila ni Mayumi. Yumi! Huwag mo kaming iwan! Yumi! Sigaw ni Rafael habang isinasara ang pinto ng police mobile. Pagbalik ni Mayumi sa kotse, nanginginig ang mga kamay niya. Inabutan siya ni Daniel ng tubig. Okay ka lang? Okay lang ako. Sagot ni Mayumi at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo iyon. Wala na ang bigat sa dibdib niya. Tapos na sila. Ang focus ko na lang ngayon ay si Nanay Pilar at si Lucas. Pinaandar ni Daniel ang sasakyan. May good news ako. Stable na si Nanay Pilar. Successful ang operasyon. At ang bad news, napatingin si Mayumi. Ano yon? Yung judge na hahawak ng custody hearing bukas. Nag-alangan si Daniel. Ninong ni Rafael sa kasal at kilalang tumatanggap ng lagay. Nanlamig ulit si Mayumi. Akala niya tapos na ang laban sa pagkakadakip sa kanila. Pero may huling alas pa pala ang impluwensya ng mga Dominguez. Paano kung makalaya sila on bail? Paano kung makuha pa rin nila si Lucas? Hinawakan ni Daniel ang manibela ng mahigpit. Hindi tayo papayag, pero kailangan nating maghanda. Sa korte bukas, hindi lang katotohanan ang labanan. Labanan ito ng tibay ng loob. Sa kulungan, habang nagsisiksikan sa selda, bumulong si Rafael sa sarili. Ang mga mata ay puno ng puot. Hindi kay Irene, hindi sa nanay niya, kundi sa mundo. Hindi ako papayag na maging masaya ka, Mayumi. Bulong niya. Kung babagsak ako, damay-damay na. Mabigat ang hangin sa loob ng Sala Branch 104. Malamig ang aircon, pero pinagpapawisan ng malapot si Rafael. Nakasuot siya ng orange na t-shirt ng mga detenido, pero ang mukha niya ay may bahid pa rin ng kayabangan. Nakatingin siya kay Judge Montemayor, ang kanyang ninong sa binyag, na nakaupo sa pwesto ng hukom, na pasimpleng kumindat sa kanya. Your Honor, panimula ni Attorney Corpus ang abogado ni Rafael. Malinaw ang batas. The father has the right to custody, lalo na kung ang ina ay walang kakayahang magbigay ng maayos na kinabukasan. Tignan niyo naman ang tirahan ng nasasakdal, isang patahian sa Quiapo, sa gitna ng mga kriminal at adik. Tumingin ang abogado kay Mayumi nang may panghahamak. Miss Alcantara, hindi ba totoo na ang bahay niyo ay tinutulugan din ng mahigit 10 ibang tao? Na ang anak niyo ay lumalaki sa amoy ng estero? Tumayo si Mayumi. Suot niya ang isang simpleng barong dress na siya mismo ang nagtahi. Wala siyang dalang mamahaling bag, pero ang tindig niya ay mas diretso pa sa sinumang donya sa loob ng kwarto. Totoo po, attorney, mahinahong sagot ni Mayumi. Nakatira kami sa Quiapo. Aha, so inaamin mong hindi safe ang environment para sa bata? Hindi po, putol ni Mayumi. Tumingin siya sa mata ni Judge Montemayor. Ang Quiapo po ay maingay, magulo, at minsan ay marumi. Pero sa loob ng 5 taon, ni minsan hindi nakaranas ng gutom ang anak ko. Ni minsan, hindi siya nakarinig ng sigawan, murahan, o basagan ng plato dahil sa lasing na tatay. Ang bahay namin ay puno ng retaso, opo. Pero puno rin yun ng pagmamahal. Humarap si Mayumi kay Rafael. Mas gugustuhin ko pang lumaki ang anak ko sa amoy ng estero na may dangal kaysa sa mansyon na amoy alak at kasinungalingan. Objection! Argumentative! Sigaw ni Attorney Corpus. Sustained! Tamad na sabi ni Judge Montemayor. Miss Alcantara, stick to the facts. Base sa bank records, ang yaman ni Mr. Dominguez ay galing sa nakaw. Biglang singit ng isang boses mula sa likod. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Daniel at sa likod niya, hindi lang mga abogado, kundi mga kamera ng media. Order! Order in the court! Bawal ang media dito. Sigaw ng judge
Namutla ang mukha. Public hearing ito, Your Honor. Matapang na sabi ni Daniel, itinaas ang kanyang press ID. At live po tayo sa national TV. Gusto po malaman ng taumbayan kung bakit ang isang judge na ninong ng akusado ay hindi nag-inhibit sa kaso. Nagbulungan ang mga tao sa gallery. Nataranta si Judge Montemayor. Alam niyang kapag nalaman ng Supreme Court ang koneksyon niya, tapos ang career niya, I will allow the proceedings to continue. Nautal na sabi ng judge. Ipatawag ang bata. Lucas Alcantara. Dahan-dahang naglakad si Lucas papunta sa witness stand. Hawak niya ang isang maliit na toy car. Tumingin siya kay Mayumi, tapos kay Rafael. Lucas, tanong ng social worker. Kanino mo gustong sumama? Kay Papa o kay Mama? Ngumiti si Rafael. Lucas anak, di ba gusto mo ng toys? Ng malaking bahay? Ibibigay ni Papa lahat yon. Tinitigan ni Lucas si Rafael. Inalala niya ang time na binunutan siya nito ng buhok. Inalala niya ang takot nung hinablot siya nito sa school. Ayoko po ng toys, sabi ni Lucas sa mikropono. Ang boses niya ay maliit pero malinaw. Gusto ko po yung kinakantahan ako bago matulog. Gusto ko po yung tinuturuan akong magdasal. Tumingin si Lucas kay Mayumi at tumakbo pababa ng stand para yumakap sa kanya. Kay Mama po. Kasi si Mama ang home ko. Bumagsak ang balikat ni Rafael. Alam niya sa sandaling iyon, talo na siya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kulungan, kundi dahil ang sarili niyang dugo ay itinakwil siya. Base sa testimonya at ebidensya, nanginginig na sabi ni Judge Montemayor habang nakatutok ang mga kamera sa kanya, iginagawad ng korte ang full custody kay Mayumi Alcantara. Denied ang petition ni Mr. Dominguez. Talk. Ang tunog ng gavel ay parang musika sa tenga ni Mayumi. Pero hindi pa tapos si Rafael. Sa sobrang galit at hiya, nagdilim ang paningin ni Rafael. Bigla siyang tumayo. Tinabig ang pulis na nagbabantay sa kanya. Hindi niyo makukuha ang lahat sa akin. Sumugod si Rafael. Hindi kay Mayumi, kundi kay Daniel na nasa gilid. Hinablot niya ang baril sa holster ng natumbang pulis. Raf, huwag! Sigaw ni Mayumi. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Nagtilian ang mga tao. Niyakap ni Mayumi si Lucas at dumapa sa sahig. Katahimikan, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mayumi. Nakita niya si Rafael, nakatayo pa rin, pero hawak na ng 3 pulis. Ang baril ay tumalsik sa sahig. Ang bala ay tumama sa kisame. Pero sa gitna ng gulo, nakita ni Mayumi ang mukha ni Rafael. Hindi ito galit. Ito ay mukha ng isang taong wasak na wasak. Umiiyak ito habang kinakaladkad palabas. Yumi! Iyak ni Rafael habang papalayo. Yumi! Napatingin si Mayumi kay Daniel. Buhay ito. Ligtas sila. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Mabilis na tinakbo ni Mayumi ang hallway ng ospital. Hawak-hawak niya si Lucas sa isang kamay at ang court orders sa kabila. Gusto niyang ibalita agad kay Nanay Pilar na tapos na ang laban. Naligtas na sila. Na pwede na silang umuwi. Nanay Pilar. Masayang tawag ni Mayumi pagkabukas niya ng pinto ng private room na binayaran ni Daniel. Pero natigil siya sa paghakbang. Tahimik ang kwarto. Masyadong tahimik. Wala ang tunog ng TV na laging pinapanood ni Pilar. Ang tanging naririnig lang ay ang mabagal at mahinang beep. Beep! Beep! Ng monitor. Nakatayo ang doktor at nurse sa gilid ng kama. Nakayuko. Doc? Kinakabang tanong ni Mayumi. Humarap ang doktor. Malungkot ang mga mata. I'm sorry, Mayumi. We did the surgery pero masyado nang mahina ang katawan niya. Kanina ka pa niya hinihintay. Bumagsak ang bag ni Mayumi. Lumapit siya sa kama. Iba na ang hitsura ni Aling Pilar. Wala na ang tapang sa mukha nito. Wala na ang kunot ng noo. Payapa na ito, pero sobrang putla.
Ang mga mata niya ay bahagyang nakadilat, nakatingin sa kisame, tila may tinatanaw na malayo. Nay, hagulgol ni Mayumi, lumuhod sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng matanda. Nay, nandito na kami. Nanalo tayo. Sa atin na si Lucas. Wala nang kukuha sa kanya. Nay, gumising ka na. Dahan-dahang gumalaw ang daliri ni Pilar. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Nang makita niya si Lucas, sumilay ang isang napakagandang ngiti sa kanyang labi. Ngiting na ngayon lang nakita ni Mayumi. Walang halong sungit, walang halong pait. Le Lucas, bulong ni Pilar. Garalgal ang boses. Lola Pilar, umiiyak na sabi ni Lucas. Inabot ang kamay ng matanda at inilagay sa pisngi niya. Tumingin si Pilar kay Mayumi. Nay, salamat, iyak ni Mayumi. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Wag, putol ni Pilar. Hirap na hirap magsalita. Huwag kang magpasalamat. Ako. Ako ang dapat magpasalamat. Kumunot ang noo ni Mayumi sa gitna ng iyak. Akala ko, mamamatay akong mag-isa. Bulong ni Pilar. Tumutulo ang luha sa gilid ng mata. Akala ko, basura na lang ako. Pero dumating ka. Binigyan mo ako ng pamilya. Bago ako mawala. Hindi kita tinulungan, Mayumi. Ikaw. Ikaw ang tumulong sa akin na maging tao ulit. Nay, alagaan mo. Ang bagong buhay. Huling habilin ni Pilar. Huwag kang titigil sa pagtahi ng pag-asa. Huminga ng malalim si Pilar. Isang mahabang buntong hininga. At pagkatapos, dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Ang higpit ng hawak niya sa kamay ni Lucas ay lumuwag. Be! Hip. Ang tunog ng monitor ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Isang mahabang tunog na nagsasabing, tapos na ang paghihirap. Nay? Nanay Pilar? Yugyog ni Mayumi. Pero wala na. Payapa na ang mukha ni Aling Pilar. Humagulgol si Mayumi. Niyakap niya ang katawan ng matanda. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Ang langit ay kulay lila na, hudyat ng pagtatakip silim. Ang libing ni Aling Pilar ay hindi naging malungkot. Ito ay naging kulay ube. Ang paborito niyang kulay. Daan-daang kababaihan ang dumating. Mga nanay na tinuruan ni Mayumi manahi. Mga dating empleyado ni Pilar noong sikat pa siyang modista. Puno ang simbahan ng Quiapo. Sa harap ng kabaong tumayo si Mayumi. Hindi siya umiiyak. Nakangiti siya. Sabi nila, panimula ni Mayumi sa kanyang eulogy. Ang mga anghel daw ay mapuputi at may pakpak. Pero ang anghel ko, nakadaster, masungit at may hawak na pamalo. Si Nanay Pilar ang nagturo sa akin na kahit galing ka sa retaso, pwede ka pa ring maging obra maestra. Sa likod, nakamasid si Daniel, nakangiti habang pinupunasan ng luha. Alam niyang simula pa lang ito ng kwento ni Mayumi. Isang buwan ang nakalipas. Ang city jail ay amoy kalawang at pawis. Umupo si Mayumi sa harap ng salamin sa visiting area. Sa kabilang side, lumabas si Rafael. Naka-uniforme ito ng dilaw. Kalbo na ang ulo. Payat. Wala na ang yabang. Nang makita niya si Mayumi, yumuko siya. Kinuha ni Rafael ang telepono sa dingding. Kinuha rin ni Mayumi ang sa kanya. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Mahinang sabi ni Rafael. Kahit hindi ko deserve. Dinala ko si Lucas, sabi ni Mayumi. Nasa labas siya kasama ni Daniel. Gusto mo siyang makita? Napaluha si Rafael. Umiling siya. Huwag na. Ayokong makita niya akong ganito. Hayaan mo na lang na ang alaala niya sa akin ay yung binilhan ko siya ng laruan kahit minsan lang. Tumahimik sila sandali. Yumi, patawarin mo ako. Basag ni Rafael sa katahimikan. Ang tanga ko. Nasa akin na ang lahat noon. Ikaw, si Lucas. Pero nagpadala ako sa takot kay mama. Nagpadala ako sa tukso. Ngayon,
Si Mama nasa home for the aged, galit sa mundo. Si Irene, tumestigo laban sa akin para mapababa ang sentensya niya. Wala na akong natira. Tinitigan ni Mayumi ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Hinanap niya ang galit sa dibdib niya, pero wala na siyang makapa. Pagod na siyang magalit. Pinatawad na kita, Raf, sabi ni Mayumi. Napatingin si Rafael, gulat at puno ng pag-asa. Talaga? Ibig sabihin ba? May pag-asa pa tayo? Pag nakalaya ako, pinatawad na kita. Putol ni Mayumi ng madiin. Hindi para sa'yo, at lalong hindi para balikan ka. Pinatawad kita para sa sarili ko, para hindi lumaki si Lucas na may nanay, na puno ng ampalaya ang puso. Tumayo si Mayumi. Aalagaan ko si Lucas. Palalakihin ko siyang marespeto, matapang, at marunong manindigan. Lahat ng mga bagay na hindi mo nagawa. Yumi, paalam Rafael. Magpagaling ka dyan. Hindi pa huli para magbago ka. Pero gagawin mo na. Yun para sa sarili mo. Hindi na para sa amin. Ibinaba ni Mayumi ang telepono. Tinalikuran niya si Rafael na nakadikit ang palad sa salamin, umiiyak. Paglabas ni Mayumi ng gate ng kulungan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Masakit sa mata, pero masarap sa balat. Sa di kalayuan, nakasandal si Daniel sa kotse. Karga-karga niya si Lucas na tumatawa habang kumakain ng ice cream. Nang makita nila si Mayumi, ibinaba ni Daniel ang bata. Mama! Takbo ni Lucas. Sinalubong siya ng yakap ni Mayumi. Inangat niya ang anak at inikot sa ere. Tumingin siya kay Daniel at tumango ito ng may ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, nandito lang ako, handang maghintay. Naglakad sila palayo sa anino ng kulungan, papunta sa liwanag. Welcome to Bagong Buhay Crafts, Grand Opening. Nagpalakpakan ng mga tao habang ginugupit ni Mayumi at Lucas ang ribon ng bago nilang showroom. Hindi na ito sa Quiapo, nasa isang mall na sila. Ang mga bag na gawa sa retaso ay naging fashion statement na, simbolo ng sustainability at women empowerment. Congrats, Mama Mayumi! Bati ni Lorna na ngayon ay operations manager na. Sold out na agad ang first batch. Salamat, Lorna! Salamat sa inyong lahat! Sagot ni Mayumi. Sa isang sulok ng shop, may nakasabit na malaking portrait ni Aling Pilar. Nakangiti ito. Hawak ang lumang makinang panahi. Sa ilalim nito, nakasulat, para sa lahat ng ina na bumabangon. Mama, tignan mo oh. Si Tito Dan. Binilhan ako ng bagong shoes. Masayang sabi ni Lucas. Lumapit si Daniel. May dalang bouquet ng sunflowers. Congrats, Yumi. Proud na proud sa'yo si Nanay Pilar kung nasaan man siya. Tinanggap ni Mayumi ang bulaklak. Salamat, Dan, sa lahat. Basta ikaw, kindat ni Daniel. O kain na tayo? Nagluto ako ng sinigang. Tumingin si Mayumi sa paligid niya. Ang negosyo, ang mga kaibigan, ang anak na masaya, at isang lalaking handang umalalay. Dati, akala niya ang ulan ay katapusan na. Ngayon alam na niya. Ang ulan ay pandilig lang para sa mga binhi ng bagong simula. Hinawakan ni Mayumi ang kamay ni Lucas sa kanan at ang kamay ni Daniel sa kaliwa. Tara, nakangiting sabi ni Mayumi. Kain na tayo.